Iyon nga lang, ayaw niyang masyadong makita mukha niya sa TV. Ang sabi ni Abigail ay ito ang personal na mamamahala ng editing ng mga makukuhang shots sa rancho. At syempre pa ay siya raw ang masusunod dahil kung tutuusin siya rin naman ang may-ari ng network. He was a rich man. Ang pamilya nila ang isang mayamang angkan bagaman hindi sila tulad ng ibang kilalang kilala sa bansa. Low profile siya at ayaw niyang matulad sa iba na panay pasarap sa buhay ang hinahanap. Kung sa bagay, ang magtrabaho sa rancho ay isang bagay na masarap gawin para sa kanya. Lumaki siya roon. Umalis lamang siya nang may kailangan niya mag-aral, ngunit bumabalik-balik pa rin siya. Nasa puso niya ang rancho. Mas gusto pa niyang mag-alaga ng hayop kaysa ang mag-practice ng medisina. Tapos siya ng medisina, PT at veterinary medicine. Negosyante rin siya. Malawak ang nasasakupan ng kanyang negosyo. Mula sa mga food products na mula mismo sa ilang ektaryang lupain ng rancho hanggang sa ilang shares na naglalakihang kumpanya, kabilang na ang network na pinagtatrabuhuhan ni Abigail. Hindi konektado ang rancho sa network kaya may naganap din formal na pirmahan tungkol sa show na iyon. Trainee pa lamang ang kapatid niya. Kapag nakita niyang maayos itong magtrabaho, ay walang kasong ililipat niya rito ang lahat ng shares niya sa kumpanya. Tama na sa kanyang rancho. Iyon ang gusto niya. Isang simple at tahimik na buhay. Sawa na siya sa ingay. Ang sabi ni Abigail sa kanya ay nagtatago raw siya at pinarurusahan ng kanyang sarili nang dahil sa ginawa sa kanya ni Carrie. Tinatawanan lamang niya ito. It was the farthest thing from the truth. Naroon lamang ang buhay niya sa probinsya. Ganun lang kasimple. Abigail was imagining things, kung ano-anong sapantahang nabubuo nito sapagkat nagkataong nagpasaya siyang iwan ang Maynila nang mahuli siya sa akto ni Carrie na niloloko siya. Maybe that was partly true, pero nagkataon lang ang lahat ng iyon. Nagbabalak na siyang pumirmi sa probinsya at nasabi na niya kay Carrie na gano'n ang gagawin nila kapag nagpakasal na sila. But she cheated on him and he went to the ranch alone. Iyon ang simple at buong katotohanan. Hindi lang marahil maiwasan ni Abigail na bumuo ng mga sapantaha. Katulad ito ng kanilang ina na pumanaw na. May pagka-chismosa at pagka-writer. Mahilig mag-imbento. Lalo siyang nabwisit kay Tara nang makita niya itong kinakausap ang kamera. Malamang na gaya ng nagdaang araw ay may sinasabi na naman itong komento patungkol sa kanya. Masyadong maswerte ito na sa ikalawang araw pa lamang nito sa rancho ay pahinga na kaagad ang aatupagin nito. Hindi ito bisita. Isang pabor lang kung bakit naroon ito at kailangan magtrabaho. Noon nagring ang cellphone niya and it was Abigail. How is she? Tanong nito. Terrible. What do you mean? The next time send me someone better, okay? Better in what sense? Does she remind you of Carrie? I don't know what you're talking about. Yes, you do. No, I don't. Sinulya pa niya si Tara. Mukhang nahihirapan nitong magbuhat ng lalagyan ng mga naani ng gulay. She's fine. Right this moment, she's enjoying the vegetables. You're mean to her, I know. I ask. Napabuntong hininga siya. Isn't that what you want and the show is all about? Yeah, well, go on with that, cowboy. Nagpaalam na ito. Nilapitan niya si Tara. Tama na ang oras nito sa gulayan. Masyadong simple ang trabaho roon. Kailangan kumita ng programang pinagbibidahan nito ang first season. Masyadong malaki ang talent fee ng babaeng ito. Ano? Angil nito sa kanya. Tapos ka na rito, sumama ka sa akin. Bawal ba magpahinga rito? Pahinga na kaagad. Kasi sikat pa lang ng araw. Pahinga ka na agad. I hate you. Well, I don't like you. You're kind. Talagang wala kang lulugaran dito. You want to be more popular. You're addicted to fame. It's a shame. There's more to life than that. Hopefully, you would learn something from me. If not, then I can't do anything about that anymore. Move on now. Ani ang nagpatiuna na paalis. Dama ni Tara na mainit ang dugo sa kanya ni Mark sa kadahilan ng tanging ito lamang ang nakakaalam.
Ngunit sa ibang tauhan naman ay hindi mareklamo ito. At iisa ang opinyon ng lahat dito. Mabait ito, kaya maliwanag na galit lamang ito sa kanya. Hindi siya komportable sa kaalamang may isang taong inis sa kanya. Hindi siya sanay. Everyone loved her. Sa kanilang grupo ay isa siya sa mga paborito. Si River lamang yata sa kanila ang minsan ay kinaiinasan dahil sa pagiging masyadong prangka nito. But she was loved by everyone. Everyone wanted to be her friend. It was her 4th day in the ranch and all she wanted to do was go home and rest. Alam niyang mamaya-mayat na siya. Mabilis siyang pumayat. Ayaw niyang umuwing mukhang tikling kaya kahit ayaw na niyang kumain minsan ay ginagawa pa rin niya. She stayed away from vegetables and ate meat mostly. Kahit siguro isang galong ice cream ang kainin niya ay hindi siya tataba. Imposible. Slave driver ang supervisor niya, kaya naman binawi na niya ng tuluyan ang pagkakaroon niya ng crush dito. Sa katunayan ay ayaw ni niyang makikita ang pagmumukha nito. Ito naman ay parang gustong-gusto siyang makita upang may maipagawa sa kanya. Kung tutuusin, para sa isang tulad niya ay dapat na hindi pa niya alam ang pasikot-sikot sa taniman sapagkat ika-4 na araw pa lamang niya roon. Ngunit isang bagay iyon ay imposibleng mangyari sa dami ng ginagawa niya. Alam na niya ang pasikot-sikot ng taniman. Nang tanghaling iyon ay kumakain siya kasabay ang mga trabahante. Ganon na naging sistema niya sa nakalipas na ilang araw. Talagang hindi na celebrity ang pakiramdam niya kundi isang ordinaryong manggagawa sa rancho. Nagpapahinga lamang siya kasabay ng mga ito. Bawal siya mag-utos ni makasiuyo sa mga ito. At kumakain na kasalo mga ito. Siya pa nga ang kailangan maghanda ng sarili niyang pagkain, ngunit si Nanay Ideng na ang nagsabing ito na raw ang bahala sa pagkain niya. Abay kung siya pa ang magluluto ng kakainin niya, kawawa naman siya. Nakausli na naman ang nguso mo. Punas sa kanya ni Nanay Ideng. Naging kaibigan na niya ito. Natuklasan niyang nasa ibang bansa pa lang anak nito at nagtatrabaho ron bilang veterinaryo. Sa tulong daw ni Mark, kaya nagpunta sa ganong kalagayan ng anak nito. Ang sabi niya rito ay huwag na ito magtiyaga sa rancho, ngunit tinawanan lamang siya nito. Ang sabi nito ay malaki raw ang utang na loob nito sa pamilya Rocha, kaya naroon pa rin ito. Sinabihan na rin daw ito ni Mark na mas maganda kung magre-retiro na ito. Total ay mayroon na itong matatanggap na benepisyo, ngunit mahal daw nito ang trabahong iyon. Pakiramdam daw nito ay magkakasakit ito kapag hindi ito nakapagtanim ng gulay sa isang araw. Siya naman, pagising pa lang sa umaga ay parang ayaw nang bumangon pa. She hated waking up and every morning she would wake up knowing that the rest of the day would be like torture. Pagod lang po. Kausap mo kanina si Mark. Ano ba sinabi niya sa'yo? Na lilipat na raw po ako mamaya sa bakahan. Tumawa ang matanda. Mas marami ka matututuhan doon. Mas malaking parusa po yata. Muli ay tumawa lang ito. Nahiga muna siya at natulog. Wala siyang pakialam kahit hindi niya naging ugaling matulog pagkatapos kumain. She was so tired. Sinasamantala niya ang ganong pagkakataon. Wala na rin siyang pakialam kahit makuhaan pa siya ng kamera na nakabuka ang bibig niya o naghihilik pa sa labis na pagod. Madaling makalimutan ng camera na parang naging bahagi ng araw-araw na buhay niya. Isa pa'y tahimik lang ang cameraman. Para talagang pinagkakaisahan siya ng mga ito na huwag kausapin. Nagising siya sa pagtapik sa kanya sa balikat. Nang magmulat siya ng mga mata ay mukha ni Mark ang nakita niya. Napabalikwas kaagad siya ng bangon, saka tumayo. What? Masyado nang mahaba ang tulog mo. What time is it? 2. Hindi ko alam na nakatulog ako ng ganung kahaba. Usually ginigising naman nila ako. Iyon pa ang ikinainis niya. Iyon parang kailangan niya magpaliwanag sa bawat gawin niya na para bang wala na siyang maaaring gawing tama. Ano ba naman ang karagdagang 1 oras na tulog sa tanghali, gayong 4:00 pa lamang na madaling araw ay gising na siya. Kung iyon nga mang nag-oopisina ay nagsisimula ng halos 8:00, siya pa kaya? Hindi pwede rito ang mga tagagising ka pa. Kailangang may kusa ka. Anong mararating mo kung ganyan ka?
Hindi na siya nag-abalang bigyang diin na malayo na ang nararating niya at ginagawa niyang iyon ay isa lamang bahagi ng palabas. Ayaw na niya makipag-argumento rito sapagkat isang masamang tao ito. Para dito ay walang ibang tamang opinyon maliban sa opinyon nito. Walang salaysay na makikipag-argumento sa isang tulad nito. Sumama na lamang siya rito. Mabuti na lamang at hindi nito iginiit na sumakay siya sa kabayo. Lalo lamang siyang mabubwisit nang minsang nasa bahay siya at gabi na ay nakita niyang iniangat nito ang isang pinto. Natuklasan niyang garahe pala iyon. At nang nasa loob niyon ang 3 4x4 na sasakyan kasamang isang luxury car at isang SUV. The man was packed but she was not interested. That didn't impress her. Sa mundong ginagalawan niya ay maraming higit na mayaman dito. Hindi sa nai-impress sa ganung bagay. Ang tumimo sa isip niya ay talagang gusto siyang pahirapan nito. Mayroon naman palang sasakyang maaaring ipagamit sa kanya ay pilit pa siyang pinasasakay nito sa kabayo. Kaninang umaga ay pawisan siya pero wala siyang pakialam na yumakap dito kahit nasa isip na niya ang posibilidad na maaaring amoy pawis siya. Magtitiis ito. Ano nga asahan nito sa isang tulad niyang pinahihirapan nito? Ang mag-amoy sariwa? Ilang ulit na niyang nahiling na sana'y makauwi na siya at makalublob sa bathtub. Miss na niya ang maligo ng todo-todo. Iyong hilod na totoo. Pakiramdam niya kahit maligo siya araw-araw ay hindi pa rin sapat sa dami ng duming kumakapit sa kanyang balat araw-araw. Ang sabi ni Nanay Ideng ay mayroon daw bathtub sa loob ng mansyon. Hindi na niya inaasahan na magagamit niya iyon. Maramot si Mark. Kahit marami namang silid sa mansyon ay doon pa rin siya sa kubo tumutuloy. Isang malaking palaisipan sa kanya kung paano nito nagagawang linisin ang mansyon, gayong ang sabi ni Nanay Ideng ay wala raw itong kawaksi roon. Ang dating mga kawaksi raw ng ransyo ay pinalipat na ni Mark sa taniman o kaya naman ay sa bakahan. Ayaw raw nito na maraming tao sa bahay nito. Mahilig daw sa tahimik na kapaligiran ng lalaki. Isa raw espesyal na katangian nito iyon. For her, he was a garden variety psycho. Hindi na niya binigyan ng masyadong malalim na kahulugan ang trip nito. Sira lang talaga ang ulo nito. Ganun kasimple. Oh, she hated him. Bawat araw ay lalo lamang siyang naiinis dito. Naiisip niya na ito ang kaaway niya. Ito lang naman ang dahilan kung bakit hirap na hirap siya sa buhay niya noon. Nang makarating sila sa bakahan, ay nasorpresa siya sa dami ng pinapastol na baka roon. Hanggang sa maabot ng tanaw niya ay mayroong baka. Malinis ang kapaligiran. Ang sabi ni Nanay Ideng ay isinusupply raw ang mga produktong iyon sa mga groceries sa bansa at sa abroad. Ang ilan daw ay ginagawang dilata. Ang iba naman ay sariwang idinideliver. Ano gagawin ko rito? Tanong niya kay Mark. Sasabihin ko sa'yo. Nagpatiuna na itong patungo sa isang malaking kwadra. Naroon ang mga ginagantyang baka. Mahaba ang kwarda, pinturado ng puti iyon, stainless sa mga lalagyan ng gatas. Naisip niyang marahil ang natanawan niyang gusalin sa di kalayuan ay lugar kung saan dinadala ang mga gatas. Don't tell me I'm going to milk those cows. May machine ka naman para doon ah. No, you go there. Itinuro nito ang isang malaking bakal ng pinto. Tutulong kang linisan sila. You're terrible. Pikon na pikon siya. Naisip pa naman niyang mas gusto niyang ang gawain sa lugar na iyon sapagkat mukhang madali lamang naman. Iyon pala'y hindi siya mismong doon ididestino nito. You don't have any plans to make my life here a bit more comfortable, do you? Hindi ito imimek. Alam na niya ang sagot at wala siya magagawa. Konsolasyon na lamang niya sa sarili na 1 buwan lamang naman ang itatagal niya roon at malapit na ring matapos ang unang linggo niya. 3 linggo na lamang at makakauwi na siya. She was so very excited to see her bed. Hindi niya inakalang maging ganun katindi ang pagnanais niyang makita ang kanyang kama. Ang pinto pa lang na itinuro ni Mark ay labasan na. Tumuli siya sa kwadra ng katabi niyon. Masyadong maraming istruktura sa bandang iyon. Marahil ay dahil masyadong maraming baka ang nakita niya. Nagtanong-tanong na lamang siya sa nakita niyang tauhan hanggang sa marating na niya ang destinasyon niya
kung saan nililinisan ng mga baka. Nadismaya siya. Kailangan talaga linisan ng mga baka? Marumi ang mga iyon. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.